May hapon. Praise the Lord. Hallelujah. Una ko ito. Kapitulo 15. 50. Unang Korinto 13. Unang Korinto 15. 15. Oh, Ikadua ko to. una ng 15. 50. 50. Unang Korinto 15, 50, 52. 53. Ginasiling ko ini sa inyo mga kauturan, ang unod kag dugo hindi makapanubli sang ginarian sang Dios. Kagang pagka di madinulunton, hindi makapanudli sang pagka di madinulunton. Higit tayo, no? Iyari karon, nagasugid ako sa inyo sing tinago. Hindi kita tanan magatulog, kundi kita tanan pamaluhan. Higit tayo, dos. Sa isa ka tiyon, sa isa ka pagpamisok. Sa katapusan nga budyong kay magatunog ang budyong kag ang mga patay banawon. Nga di madinulunton kag pamayluhan kita. 53. Kaining madinulunton kinahanglan magsuklob sang pagkadi madinulunton. Kag ining mamalatyon kinahanglan magsuklob sang pagka di mamalatyon. Lord. Amay na ito. Dalayaw. Glory. Hallelujah. Dalayaw ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Kamay ba Espiritu? Mga patungat sa amin. Amen. Ikaw ang patunay. Kasi sa mga wala din, magbalik sila sa imong bugan. Lord. Ibalik ang naunang gum. Glory. Yes, Lord. Kaya nga pamilya mo man, kung wala ka magdalok siya. Naman ikaw po siya yung magyari. Sa nga na mag-excuse, po, mga tungko. Amen. Batihan niyo po. Sa likod, batihan niyo po. Kaya kami, tugnaw sa konsepsyon. Pagbugta po, wala tingog. Kaya, bugay sa Diyos, natigayon. Sumunod sa bugay sa Diyos, matigayon ang tangan. Yes. Nagabot sa atin ang maraming Espiritu. Kaya tuyo sa Diyos, ipadayon niya ang iyabulaton diri sa iglesia. Paagi siya iyang nobya. Kato lawas. Posagon sa Diyos. Atong karar. O sagon sa Diyos. Para may padayon ang iyang buluton. Amen. Sa isang Espiritu, Glory. dibautismuhan kita tanan. Sa isa kalawas, painom sa isa Espiritu. Isa lang kaklase sa Espiritu ang nabaton sa kadasa. Na siya ang bautismo sa Espiritu Santo. Agod matamo kita sa iya pamilya nga rin sa lupa. Tapos sa iyo ron, ang iglesyang lupa.
kapamilya kita ni Kristo. Siyang banal ay iglesia niya lawas. Amen. Niya pamilya. Glory. Ganyan mo niya kita. Niya kamahin. Siyang niya lawas. Amen. Pamilya. Mayroon siyang tuyo. Ngayon tuyo niya mapahayag ang tuyo. Wala pa magpasag ang kalimutan. Amen. At kung paano, nasa plano sa Diyos, kung paano nga hara sa Diyos, minbobo sa iglesia. Agon, nga ang iglesia, kag si Kristo, maging isa. May tuyos. Hindi na gusto. Kaya hindi ka may maluan. Kaya ang kada bahay siya lawas, may buluhaton. Amen. Ano ka Panginoon? Yes. Ang Diyos, pag siya nga, Espiritu Santo. Amen. Kaya iya tulo, ang imaya, siya ang magabato. Siya yung imaya, siya yung gahom, Amen. siya yung pasalamat, Yes. siya yung tanan bagang tanan. Amen. Wala sa atin. Kaya hindi niya atong bulaton, iya bulaton. Amen. Kag siya ay nagapangikot. Samtang wala pa magabot ang ino, siya ay kaduha na pagbalik. Yes. May plano siya. Tipunan niya. Iya iglesia nobya. Tipunan sa iya. Agon, mangin. Una siya sa tanang utang. Amen. Agon, siya ang gamhanan. Nga nagapangikot siya nga lawas. Amen. Agon na iyaman na kita. Siya sikon kami. Glory. Mataklong kami lamang. Ang atong Ginoo. Ang una, sang siya na yagsunod. Ang tawag, anak sin tao, prophet. Ang kadua, anak sin Diyos. Ang bukisirin, ang paraan Espiritu. Sa iglesia, ay katatlo, hari sa milenium. Amen. Siya, hari sa mga hari sa milenium. Anak siya ni David. Amen. Pero, antes ang milenium, antes ang rapture, magabalik, liwat, ang ministry ni Kristo bilang anak sintang prophet. Upang ihayag sa iglesia ang mga tinago Amen. sa bilog na Biblia. Glory. Ihayag sa iglesia nobya ang mga tinago. Amen. Kaya mga tinago ini ang mga libro sa katubusan. Amen. Tubuson ang mga pinili para iaman sa rapture. May rapture na mag-abot. Amen. Pagkatapos sa rapture, dako nga kapipitan. Sa malaking kapigatian, itong galit ng Diyos. Matindi ang galit ng Diyos. Amen. Ang Diyos gugma. Pero matarong siya.
Amen. Kung matarong, may batas. Pero, pag-ibig siya. Amen. Pag-ibig siya sa mga umiibig sa kanya. Amen. Pagkatapos ng rapture, malaking kapigatian, matindi na malaking kapigatian. Sasabihin ng tao, bundok, bato, matibag kayo sa landslide. Tabunan kami sa mukha noong nakaupo sa trono. Sapagkat dumating na ang kanyang kagalitan. Amen. At sino ang makakatiis nito? Sino ang makakatayo? Di wala. Amen. Kaya nga gusto nila matibagan na sila. Matabunan dekan ang pagkikristo. Sa panahon yun, maiiwan ang isang uri na iglesia. Buong-buong na iglesia. Tulog na iglesia. Amen. Maiiwan sa malaking kapigatian para linisin sa mali na sa kanilang mali na aral. Mali na panampalataya. Amen. Amen. At tatawagin ang 144,000 na mga Udyo sa pamamagitan ng aral ng dalawang propesya. Patlo, lilinisin ang lupa at ang mundo para maihanda ito sa milenyum. Amen. May dahilan kung bakit mayroong malaking kapigatian. Yes. Amen. Sinabi ni Apostol Pedro, darating ang araw ng Panginoon. Amen. Anong araw? Galit! Yes. Anong araw ng Panginoon? Pag-uukom sa lupa. Saktan niya ng sumpa. Ang lupa dahil sa pagkaindi manampalataya niya. Amen. Amen. Sa sabog ng mga bulkan, sa sabog ang mga sandata na pampuksa ng mga bansa. Amen. Mag-aapoy ang kalawakan. Yes. Amen. Ang lupa, masusunod ang lahat ng bagay Amen. Amen. sa gera Armageddon. Ang kasunod, millennium, malinis na. Babalik ang Panginoon sa millennium dito sa lupa sa kanyang ikatatlo na pagpalit. Amen. Wala ikapat. Wala pa ang ikatatlo na pagparito. Dahil ikatatlo ay sa millennium. Bago lahat ng mga bagay nito, anong plano niya? Basahin mo, brother. Amen. Number. Ano mo na, Brad? Oh, 7 seals. dahil yung isa. Paradise. O sige, bro, 7 years. 7 seals. Oh, First seal, 1963. What is the war part? The angel of the church catches the mystery of God. okay. Amen. Ano ang gera? Bahagi ng gera. Ang gera ay nang mabuksan ang bahagi ng mga hiwaga ng Diyos. Amen. Halimbawa, 7 tatang napaloob ang mga bahagi o napaloob ang mga hiwaga ng Diyos
Ang iwaga ng Diyos, nagdadala ng gera. Salita ng Diyos yun. Sa mga tuwid, mayroong spiritual gera. Amen. Sinabi, Not fully yet revealed, hindi pa kumpleto na hayag. but when Bakit hindi pa kumpleto na hayag ang mga hiwaga? Ano yan? 1963. Anong libro? First seal. Kaya pala, yung unang tatak pa lang yan. Nang buksan ang unang tatak, hindi pa nabuo o nakumpleto ang mga kapayagan. Amen. Part lang, bahagi ng first seal. Amen. Bahagi lang, pero nagdala na ng gira. Hindi, alam nyo yung mga born again, mga Pentecostal, ang gira nila, hallucination. Sibat, kidlat sa kidlat. Siguro yun ang napanood nila sa mga scenic movie. Pero hindi pala ganoon. Ang gira, ang sandata ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Laban sa hindi totoo na salita ng Diyos. Sandata rin. Amen. Wag, gira, say. When he does, Kung catches this mystery of God. okay, kung ito gawin niya, sasaluhin niya ang mga hiwaga ng Diyos. Ano ang sasaluhin niya? Ang hiwaga ng Diyos. Amen. Hindi yung mga common na mabuting balita. Hiwaga. Amen. Saan galing? Sa Diyos. Amen. Ipinahayag sa Kanya. Ano ang ginawa niya? Kaya sinalo. Siya ang sinalo na mensahero ay yung mga hiwaga na ipinahayag sa Kanya. Amen. Sino ang nagpahayag? Si Kristo. Sa Kanyang gawain na pagkapropeta. Ang hiwaga ng Diyos ay yun ang sinaro ng ikapitong mensahero. Amen. Sige brother, dito. Then he goes forth to the people. At ano ang gagawin ng propeta? Pupunta siya sa mga tao. He goes forth. Pupunta ng mga tao. Anong gawin? Sige. Goes forth to the people. He begins to proclaim that message. Anong gagawin niya? Ihayag. Ang ano? Ang mensahe niyan. Amen. Sa bawat panahon, may mensahe. Amen. May mensahe sa panahon ni Luther, ni Wesley, Amen. ng Pentecostal. Amen. Silang lahat ay nasa ilalim ng reformasyon. Yes. Ngunit, mayroong mensahe sa panahon ito. Amen. Hiwaga ang mensahe na napahayag. At ito ang kanyang hihayag sa mga tao sa huling panahon. Amen. Sapagkat nahayag ang mga hiwaga ng masalita ng Diyos nang matapos ang panahon ng Reformation. Amen. Kaya ano na ang ihayag na sa panahon yun, ang mga nahayag na mga hiwaga ng pitong tatak Amen. sa mga tuwid. Hindi pang reformation. Ang kanyang ihahayag, hiwaga, Amen. na ano, ng libro na pitong tatak. Amen. Amen. Diretso.
What does it start? Ano ang gagawin nun? Ano ang isisimula nun? A war. Gera! A spiritual war. Espiritual na gera. Amen. Pag dumating ito sa mga tao, magkakaroon ng espiritual na gera. Dahil itinuturo ng hiwaga dito na isa lang ang Diyos. Tatlong persona. Ano ang tatlong persona? Katuruan ng mga reliyon at Bible school. Amen. Isang Diyos may tatlong persona. Nang mahayag, isang Diyos tatlo palang gawain. Amen. Hindi tatlong persona. Amen. So mag-away-away yun sa kaisipan ng tao. Amen. Ano bang tatanggapin ng tao? Ang tatlong persona ng isang Diyos? O kaya, isang Diyos may tatlong gawain. So, gira yun. Espiritual na gira. Amen. Ang tumanggap na nahayag na himaga, siya ang pinili ng Diyos. Amen. Tulad sa atin, tayo ang pinili ng Diyos. Amen. Dahil hindi tayo naniwala na may tatlong persona. Ang aral na yan ay sa Romano Katoliko Amen. na inadopta na Trinitarian, Amen. na born again, nagsasabi born again, at na mga Baptist Evangelical. Sinabi nila yung kanilang sarili na born again sila dahil papalakpak na ng kamay. Dahil nagpupuri na. Dahil wala na silang bisyo. Nagbago na sila. Kaya tinawag silang born again. Pero ang tunay na born again, yung naniniwala sa mensahe. Amen. Amen. At tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Yan ang tunay na born again. Amen. Nakita mo ngayon, mga tao na nagsasabi born again, pag sinabihan mo ng mensahe, magagalit. Hindi pinapansin. Bakit? Dahil gira nga, espiritual na gira dumating. Amen. Ngayon sabihin, talo sila. Tinalo sila ni Satanas. Ano ibig sabihin? Kinontrol sila ni Satanas. Amen. Dahil mas pinairal nila ang mali na aral, mali na katuruan kaysa katuruan ni Kristo. Kaya sabi nila, mayroon siya tinuturo na ang malaking kapigatian ay 7 taon daw para sa kanila. Ano yun? Yun ang private na interpretation ng Bible School. Mga katuruan ng mga tao. At ang katuruan ng tao, hindi kahulungan galing sa Diyos. Amen. Mga tao nga eh. Basahin sandali. Santiago 3:15. Let's finish it. Oh. Ining kaalam wala magikan sa itaas, Wala magaling sa babo. kundi dutanon, Dutanon. gawas nun, Lawas nun. yawanon. Yawan nun. Amen. Kita mo, pag hindi ayon sa mensahe, ang karunungan niyon sa demonyo, mabait naman sila. Walang bisyo. Pero ang aral niya sa kanila ay sa demonyo. Amen. Sabihan mo siya na ang babae hindi pinapahintulutan na magturo. Hindi pinapahintulutan na mamahala sa mga lalaki. Kalabanin pa nila yan. Gagawa pa sila ng pangangatuwiran para lamang tayuan nila ang karunungan na galing sa demonyo. Amen. Sasabihin pa nila, kung gamitin ka ko ng Diyos, tama, gagamitin siya. Pero hindi siya pwede gamitin sa pagtuturo. Amen. Hindi siya gamitin para maging pastora.
Maraming gawain. Tayo, marami kayong gawain. Amen. May kanya-kanya kayong gawain. Huwag niyong dipahan ang inyo. Kung ano sa inyo, siguruhin mo. Amen. Nakipag-usap ka sa Panginoon. Ito ba ang para sa akin? Ito bang talento na binigay mo sa akin? Ito bang kaloob na binigay mo sa akin? Kung maganoon, tutuman ko na eh. Amen. Magtutom ka mo sa ibinigay sa iyo. Amen. Huwag niyo lang tutuman na hindi sa inyo. Amen. Dahil kayo lang ang magkakaproblema niyan. At sa bandang huli, malaman mo, hindi paretong sa akin. Kung ano ang binigay sa inyo, purihin niyo ang Diyos. Amen. Purihin niyo. Sapagkat hahanapin ng Diyos yan sa inyo. Binigyan ka ba ng 5? Isagawa niyo yun. Hanapan kayo pa ng tubo. Kailan 5 din ang tubo. 3. Isagawa mo yun. Amen. Totoo. Hanapin ang God ang tubo. 3 din. Isa binigay sa'yo. Tutuman sa isang yun. Amen. Hanapin ni God ang tubo. Isa din. Hindi siya maghahanap sa iyo na hindi niya ibinigay sa iyo. At kung ito'y binigay sa iyo, sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi na kayo pababayaan. Dahil ito ay kanyang gawain. Thank you, Lord. Hallelujah. Malapit na sunod babalik kasi. Kailangan tayo'y tagasunod. Hindi tagasalungat. Amen. Tayo tumutupad sa kalooban ng Diyos at hindi sa kalooban ng tao. Amen. Ang kalulugan ng tao sa demonyo. Hallelujah. Bo. Agam. Next, bro. Tayo. Begins. God takes his messenger with the elect Ano of that yung sabihin age. ito? Kukunin ng Diyos ang kanyang mensahe. Kasama ang mapinili na tumanggap ng mensahe. Kukunin niya, ano yung sabihin? Kanyang patutulogin. Ano yung sabihin? Mamangatan. Kukunin niya. Hindi naman tayo magtatagal sa mundo. Si Amen. Pedro ay kanyang kinuha. Si Pablo ay kanyang kinuha. Sa panahon ng Efeso, kinuha rin ang mapinili sa panahon yun. Sa bawat panahon ng mundo. Amen. Pagkatapos niya gamitin si Pablo, pagkatapos ginamit ang mapinili, Amen. kukunin niya nito. Kaya, walang isa sa atin ang magkukunin ng Panginoon na hindi pa natapos ang ating gawain. May mission kayo. Glory. Isang gawa yung mission na yan bago maging huli ang lahat. Natin na sunod babalik. Amen. Para pagdating ng takdang panahon sasabihin, pasok dito sa aking kaharian. Kayo na tagpala ng aking harap. Nagkahanda sa iyo ang kaharian ito. Bago pa itinatag ang mundo. Nice word. Sabi ni Lord, tagpala ka. Matutong ka. Kung ano sa imo din, tutuman mo. Amen. Kaya kamo matutong sulod sa kabulog mo. Hallelujah. Si Brother dito. Lays them away asleep. Kita mo, itabi siya. Tulog. Ang katawan, patay. Pero tinuring, tulog. Kaya nga, pagdating ng Panginoon, gigisingin. Tulog lang eh. Ang mga wala kay Kristo, kapag mamamatay sa laman, ituturing silang patay. Pag ikaw na kay Kristo, ang kamatayan sa laman ay tuturing lamang na tulog. Amen. Si Pedro tulog. Si Branham tulog. Yes. Hallelujah. Si Brother Nick. Next. Hindi, tapos na.
it then drops a plague upon them who rejected it, a temporary judgment. Kita mo. Pagkatapos na makuha niya, inuhulog ng Diyos ang salot kalalatan. Plague, kalalatan. Ibubuhos niya ang kanyang mga kalalatan o salot sa mundo. Amen. Sabi ng Panginoon sa Malakias 4, isasali niya ang puso ng mga nagbalik sa mga magulang na siya mga apostol bago saktan niya ang lupa ng mga sumpa. Amen. Plague, kalalatan. Ano ang mga kalalatan na kanyang ibuhulog sa mga nag-reject na mensahe? Hallelujah! Ang tubig maging dugo. Usigin sila ng mga komunista. Walang ulan sa loob ng 3 taon kalahati. Amen. Malalakas na lindol, bagyo ang magaganap. Pero pansamantalang, tatanggapin nila ang spiritual na kamatayan. Buhay pa. Tinanggap na nila ang kanilang spiritual na kamatayan. Kanino at sino ang mga tumanggi ng mensahe? Hallelujah. Literal spiritual muna bago ang literal na mga salot. Amen. Kaya ano ito? Ang lahat ng mga nasa denominasyon ay tumanggap na ng pansamantalang salot. Pansamantalang judgment. Patay na sila sa harapan ng Diyos. Glory. Lahat ng denominasyon, lahat ng mga malalaking iglesia, matatapat, masiggasig, mga mababae kulang bisyo, lahat sila tumanggap na ng pansamantala na paghukom. Ano yun? Temporaryo, espiritual na kamatayan. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, basahin mo na, Efeso 5:14. Glory. Pusa, ginsiling. Anong siling? Pagmata, ikaw nga nagkakatulog. Ikaw may nagkakatulog, bugtaw. At minsan magkapasamba, minsan hindi. Kung minsan, abala ka sa mga bagay na sa libutan. Bugtaw, gising. Hindi ka patay. Hindi sinabing bumangon ka. Natulog. Gising. Ikaw na natutulog. Gising. Pagbangon gikan sa mga patay. Bangon sa tunga, sa gitna, sa mga in the midst of ano brother sa English Bible? Among the And arise from the dead. arise from the dead. Sige, bangon di ka sa mga patay. Sige, Kag si Kristo magasilak si magasilak siya. Hindi ito literal. Ito spiritual. Lahat ng mga iglesia ngayon patay na. Amen. Kaya lumabas ka sa mga iglesia ito. Bumangon ka mula sa gitna ng mga patay. Amen. Amen. Mapatay sila sa harapan ng Diyos. Amen. Mababait sila. Bakit patay? Dahil tinanggihan namin sahi. Amen. Ang mensahe si Kristo ay isa. Amen. Ang pagtanggi, pag-reject sa one word lang. Pagtanggi na, pag-reject na sa buong Kristo. Amen. Nadagdiretso. Glory. Okay na bro? Okay ka lang. Now the hidden mysteries of Christ was fully revealed in the 7 seals. Kita mo? Ang buong sekreto ni Kristo nandun sa loob ng 7 tatak. Sige.
it revealed first the 7 church ages. O, pinayag muna ang pitong kapanahon na iglesia. Kaya may 7 church ages na nagsabi. Open up the ages, place them positionally. Binuksan ang mga kapanahunan at sila ay inilagay doon sa tamang posisyon. Both, First church age and concurred hanggang sa mga mensahero. Okay. both with history and with the Bible. Okay. Set them in position. Ah, We found ourselves in the last church age. saan tayo ngayon? Sa katapusan na panahon ng iglesia. Tayo ngayon sa katapusan ng panahon ng iglesia. Ano yung sabihin? Malapit ng rapture. Pagkatapos nito, wala nang susunod na kapanahon. Amen. Sige, Being the Laodicea church age. ano ang pinagkatapusan na kapanahon ng iglesia? Laodicea. Ito ang ating panahon, Laodicea. Amen. Hindi malamig, hindi rin mainit. Malahin nga. Ano ang ibig sabihin ng Laodicea? Dalawang salita. Ha? Karapatan ng tao. Karapatan ng tao, Pilipino. Amen. Karapatan niya kung anong piliin niya kahit mali. Amen. Karapatan niya na kung anong pipiliin niya paglilingkod o bisyo. May karapatan siya. Anumang bagay karapatan. Glory. Pero iyon, hindi karapatan ng Diyos. Hindi kalooban iyon ng Diyos. Sige. Which was the most corruptible of all the church ages. Kita, ang panahon natin, ang pinakakurap Amen. na kapanahunan ng iglesia. Amen. Laodicea, ang gobyerno kurap. Ang buong mundo kurap. Amen. Rally dito, rally doon, that's corruption. Nagpapadagdag sa lindol. Sa kalamidad ng lindol. Nagpapadagdag sa kalamidad ng mga bagyo. Amen. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang gagawa ni Satanas sa mundo. Ibig sabihin, malapit na ang rapture. Amen. Malapit na gagapusin si Satanas. Amen. Sabi ninyo, alam lahat ito ni Satanas. Mabuti pa si Satanas sa mga nasa denominasyon. Hindi nila alam na malapit na gapusin si Satanas. Kaya ang buong pwersa ni Satanas, ginagawa niya sa mundo. Amen. Ano ito nagaganap? Pwersa ito ni Satanas. Amen. Ang lindol ay ang kalikasan na sinira ng demonyo. Glory. Landslide. Marami na mamatay. Cebu, na Castellana, doon sa Canlaon. Ano yun? Ang mga kahoy niya nilagay ng Diyos para tumibay ang lupa, kanila sinira. Anong sinabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan? Ating sisirain ang sumisira ng lupa. Amen. Kaya mag-developer na yan. Ang gumagawa ng paninira mga minahan na yan. Malapit na si Lord babalik. Ang gusto ay kukunin tayo bago na masagin, bago na saktan ang lupa ng sumpa. Hindi na ito magtatagal. Amen. Palala ng palala ang nagaganap. Amen. Sunod-sunod ang nagaganap. Na halos maging nervyoso na ang mata. May nervyos breakdown na. Kunting lindo lang. Hindi na alam ba nung nagawin takot na takot na. Kunting, pag dumating ang balita ng bagyo, hindi na makatulog. Hindi ba pakali, may nervyos na. Kung hindi patatagalin, ako hindi pagsilip Panginoon, ang mundo nito siguro lahat sira ng ulo. Amen. Nandoon na sa may ospital. Pero ano ang gagawin sa ospital kung puno na pati doktor, isra na ng ulo. Lahat tayo nakagalam na ito lahat ay mga kaganapan na nakahula sa Biblia. Alam mo ito, alam natin iyon. Ipinalam sa atin na matatak upang may handa tayo sa rapture. Amen, Lord. Hallelujah. Lahat ay lumapit sa Panginoon.
maging masighasin kayo sa Panginoon. Amen. Sundin ang Panginoon bago mahuli ang lahat. Ginigising ng Panginoon ang mga natutulog. Lord. Maging kasangkapan tayo para dalhin mo ang panggising nito sa iyong mga brother, sa iyong sister, na hindi ito. I-pray natin sila. Amen. Ayaw ng Diyos ng kanyang iniibig na Iglesia Novia ay makakaranas ng malaking kapigatian. Amen. Kaya naratsun muna. Napansin nyo, walang isa man sa atin ang karapat-dapat. Pero sa pag-ibig ng Diyos, sa bigaya ng Diyos, ito ang ginawa niya sa atin. Amen. Tumayo ang bansa. Kailangan mo, Lord. Ay, kapangilan ng Diyos. Kaya pasalamatan ko. Glory. Kaya dahil ka rin. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na magmamahal. Ikaw ang Diyos na nag-atag sa amin sa paglakad namin. Patawar ko niya. Patawar ko niya. Hallelujah! Maraming panahon ng kamalitan. Yes, Nakaroon Lord. namin tama ang aming ginagawa. Na bandang rin malaman namin hindi katutupan. Pero puno ka ng biyaya. Thank you, Lord. Puno ka ng awa. Kahit kami patay. Binuhay mo kami. Amen. Kahit kami naligaw, pinanap mo kami. At doon ka pumunta sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. Sapagkat nandoon mo kami natagpuan Amen. ang aming mga kasalanan ay yung pinatawa sa krus. At hinanap kami at ngayon kami ay sa iyong posisyon na minsan dumarating ang pagsubok, dumarating ang mga tentasyon sa aming buhay. Minsan natutumba kami, minsan nangihina kami, minsan nakalimot kami, Panginoon. Yes, Lord. Pero ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan. Amen. Hindi sa amin paraan. Ikaw ang naghanap sa amin. Hindi kami ang naghanap sa iyo. Yes, Lord. Dahil sa pag-ibig mo, Thank you, Lord. pinatawan mo kami. At hindi mo kami pinabayaan. Maraming pagsubok dumarating. At minsan hindi agad-agad makikita ang iyong kasagutan. Pero Panginoon, andyan ka. Hindi mo kami pinabayaan. Lord, minsan, wala ng pag-asa, wala na kami patunguhan. Lumalakad kami minsan ng gano'n parang naghahanap ng makakaaliw sa amin. Matahimik, dadalampasigan sa may bangon. Lord, ng mamatihan lamang ang mga dapyasang balut. Nagaisahan na pagtasa, wala sa tuwo, sa tubahan, sa likod. Sa magabulig sa amin, pero wala din sa mga nagabulig sa amin. Wala may palapitan dito. Hallelujah. Kailangan mo, Lord. Kaya nga, nagtatanong kami minsan, bakit ganito? Bakit ganoon? Pero sabi natin, pinabayaan ako ng Panginoon. Sinabi ang Panginoon sa maliit na tingin, anak, hindi kita pinabayaan. Amen. Narinig ka, nakita mo sa Paris na pa, hindi siya yun, akin yun. Pinakarga talaga, nagaganit ka balo. Pinakarga talaga, hindi kita rin pabayaan ng sahod. Lord, hallelujah, salamat sa mga kayo. Kami nag-aalaya ay sahod. Dahil kaya na ang gugma sa ginhapon. Kaya hatag yung kabuhin mo sa amin. Dahil niya ka. God, wala mo ginalantaw ang amon mga kakulangan. Yes, Lord. Ang ginalantaw Panginoon ay ang imo kaugalingon nga halad sa krus bago sa among magsala. Kaya ginalantaw mo kami nga subong na ipangabihin. Salamat kung dumang sila. Sa ngalan mo ng Jesus, yung pagkandanan. Amen.